Bongbong Marcos, bakit ka nagkaganyan? Diba ang Ilocano masipag, hindi sinungaling? Kaya ganun ang Marcos ngayon. Kaya napakasakit sa akin, mga kapatid ko. I serve this country through a police service with my brothers and sisters, with my relatives, sa kapulisan, sa army, sa armed forces of the Philippines. Mga probinsya namin sa Cagayan, we name it as Province of All Generals, coming from AFP sa PNP. Ngayon, sinira lang ni Bongbong, sinira lang ng Department of Justice, sinira lang ng DILG, sinira lang ng Kongreso ang integridad ng PNP, ang integridad ng Armed Forces of the Philippines at iba pang institution. Lahat na, pati COMELEC, nabibili na. Kung mabili man lang ninyo ang mga institution, huwag lang ninyo naman bilhin, ibenta ang dignidad natin, mga kababayan ko. Dapat gampalin mo yung katungkulan mo, na depensahan mo, protektahan mo ang taong bayan, mga walang hiyo. Retired Colonel Cesar Contatay. Maraming salamat, Eric of Benz. Magandang hapon sa lahat. Mga kababayan, kung naparito tayo ngayon, hindi tayo ay meron tayo na kaibang-ibang adhikain. Kung hindi para magkaisa tayo, para matulungan natin ang umiiyak na bayan natin na pinakamamahal nating bansa, Pilipinas. Tayo ay naging instrumento ng mga opisyales natin galing sa nakaibang-ibang departamento na nawala na ang dignidad, nawala ng integridad dahil sa kasakiman ng pera, ng posisyon, ng katundanan sa Bisaya o sa lahat ng power. Kaya tayo napakagulong bansa ngayon. Ang kaaway natin ngayon yung sarili natin dahil tayo ay nananahimik. Hindi karapat-dapat sa mamayang Pilipino nag-impulsa na nila ang ilang dignidad na manahimik. Sa Bisaya pa napabuta-buta at nagpabungol-bungol. Panurion! Kaya mga kapatid ko, galing naman ako sa serbisyo bilang pulis. Karamihan sa pamilyang Contapay, nagserbisyo sa military, nagserbisyo sa kapulisan. We are embedded under our pledge of loyalty to our Constitution to protect and secure the Filipino people, especially their interests, their constitutional right to live with dignity, to live in peace and in prosperity. Mga kababayan ko, tama, kagagaling namin doon sa Macau, kagagaling namin sa Hong Kong, iimbita kami ng mga kapatid natin, ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa dahil sa kakulangan ng pamumuhay sa ating bansa. Nahihirapan na sila doon sa ginawa na ngayon. Ninakaw ang kaugmaon, ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Sa kaalaman ng lahat, mga kababayan ko, November 21, 2021, balikan ko, November 21, year 2021,
yan si Bongbong Marcos, yung anak niya si Sandro, yan si Buaya, yan si Lagdameo, yan si Martin Romualdez, at yan si Rodriguez. Nakarating yan sa bahay. Tinanggap ko sila dahil sa kagustuhan nila na maging presidente. Kagustuhan niya na makatulong daw na sa ating bayan para pabangon muli ang bansa. Ano nangyari ngayon sa kasinungalingan niya, sa panloloko ng kapwa niyang mamayang Pilipino? Nabaon tayo ng utang, nabaon tayo ng kalokohan, nabaon tayo ng panloloko. There were pure lies and deception on the part of this administration. Bongbong Marcos. Kung sa salita pa namin mga Ilocano, I'm from Tuguegarao City, province of Cagayan, who lives now in Mindanao for 49 years. Pwede ko nang mumurahin yan si Bongbong. Pero ayaw ko na magmura. Dahil mahal tayo ng Panginoon Diyos. Gusto ko lang hangyon, hingin kay Apo Bongbong Marcos. Isa ka Ilocano, isa ka tao. Ang Ilocano masipag, hindi sinungaling, nagmahal sa kapwa mamayang Pilipino. Bakit ikaw, Apo President Bongbong Marcos, bakit ka nagkaganyan? Hindi siya Ilocano. Yung kultura natin sa Ilocano, malamang marami kayo dyan na paris namin na Ilocano, paris nating Ilocano. Diba ang Ilocano masipag, hindi sinungaling? Kaya ganun ang Marcos ngayon. Dahil sa nakapalibot sa kanya, yung nakapaligid sa kanya, walang ibang gusto na mangyari kung hindi maging mayaman. Mayaman na nga, gusto pa ibulsa ang pera ng mahirap. At hindi pa yun. Hindi lang pera ng mahirap, hindi lang yung kinabukasan ng mahirap ang binalsa, pati ang pagkatao, ang dignidad ng mga kapwa nating mamayang Pilipino. Kaya napakasakit sa akin, mga kapatid ko. I serve this country through police service with my brothers and sisters, with my relatives, sa kapulisan, sa army, sa armed forces of the Philippines. Mga probinsya namin sa Cagayan, we name it as Province of All Generals, coming from AFP sa PNP. Ngayon, sinira lang ni Bongbong, sinira lang ng Department of Justice, sinira lang ng DILG, sinira lang ng Kongreso ang integridad ng PNP, ang integridad ng Armed Forces of the Philippines at iba pang institusyon. Lahat na, pati Comelec, nabibili na. Kung mabili man lang ninyo ang mga institusyon, huwag lang ninyo naman bilhin, ibenta ang dignidad natin, mga kababayan ko. Tulungan natin ang bansa natin, magkaisa tayo. Para sa ganun, meron tayong mapayapang kinabukasan. Hindi itong laban na pangsarili. Yung iba dyan, nagkaroon naman ng grupo, pero pangsarili. Huwag kayong maniwala dyan sa iba dyan. Ang totoo, nandito ang grupo ng kampilan. Kampilan ng mamayang Pilipino, ang instrumento laban sa hustisya, laban sa korupsyon, laban sa kriminalidad, laban sa kahirapan, at laban sa droga. Yun ang isa
na rason ngayon bakit nakaganito tayo. Dahil karamihan sa ating panggoberno ngayon nalulul sa druga. Tayo mga pulis, dapat yun ang uhulihin. Kayo sa mga NBI, nandyan yung syndicated crime. Yung pinagpestahan yung pera na taong bayan, bakit hindi nyo hulihin yan? Kayo mga NBI, sobra na yung ginagawa ninyo. Pagdepensa lang ninyo sa interes ng pamilya ninyo dahil nakaroon din ng maleta-maleta. Kahit ano na lang gagawin nyo, sunod-sunurin na lang kayo. You were there! You received the money, the people's money as your salary. Dapat gampanin mo yung katungkulan mo na depensahan mo, protektahan mo ang taong bayan, mga walang So mga kaiksunan ko, mga kapatid ko na naniniwala pa na magkaroon pa tayo ng pag-asa, huwag niyong kalimutan yung responsibilidad natin. Labanan natin ang kahirapan. Labanan natin ang kasalukuyang problema na magbigay tayo ng solusyon bilang magkaisa tayo, mga kapatid ko. Hindi dahil kayo tulis kayo. Hindi dahil sa Department of Justice Congressman. Okay, maraming salamat. Tayo ay mamayang Pilipino. Maraming salamat. Thank you, take care, and God bless us all. Maraming salamat kay retired Colonel Cesar Contapay, tagapangulo ng Sara Pag-asa ng Masa.